sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nais kong bigyan natin ng diin ang pagdinilay ng ang tanghaling ito, yung unang bahagi ng Ebanghelyo nang sinabi ng Panginoon, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti sa lahat ng bagay."
Nasa panahon tayo ng social media at alam natin karamihan sa mga tao, minsan nakakatuwa na nakikita natin na may ginagawang kabutihan sa kapwa, pero minsan pag pinagnilayan natin ng maayos, para bang totoo kaya na sila ay nagpapakita ng kabutihan o gusto lang nila malaman ng mundo na sila'y mabuting mga tao? Tinitingnan natin ano ba yung laman ng ating puso? Ano ba yun ang ating intensyon? What is our motivation pag ito ay ginagawa natin? Kapag tayo nagbibigay, o kaya lalong-lalo na yung panahon ng pandemya, maraming nagbibigay pero marami ding kumukuha, sinisiguro na meron silang larawan, meron silang litrato, may pictures para maipakita nila na may ginagawa sa sila. Minsan, siguro kung hindi ito conscious, parang gusto mo na sabihin na at least alam mo may ginagawang mabuti. Alam niyo po sa English version, gusto kong banggitin yung English version nito kasi iba ang ginamit na salita. Minsan alam niyo yung translation, there are loss of words in translation and even the culture. Sa English kasi sabi, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. So malayo dito sa translation sa Tagalog, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Dito sabi niya, to perform righteous deeds in order that people may see them. Parang dito sinasabi, English pa lang, pinapakita na parang merong pagpapanggap kaagad. Ang salita na ginamit ay perform. Ano bang ibig sabihin ng perform? Alam natin, pag sinabi mong perform, parang merong acting. Parang hindi totoo. Kasi nga, perform, ibig sabihin, you want to, when you perform, pag ikaw ay, halimbawa, sumasayaw, gusto mong ipakita yung the best. Pero ang gusto ng Panginoon, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ipakita natin kung ano yung nasa loob. Ano yung nasa puso natin. Pero dito, pagkasabi ng Panginoon, parang sinasabi niya, tingnan natin ang ating mga intensyon sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti. Sa tuwing tayo ay nagdadasal. Sa tuwing tayo ay nag-aayuno. Ano ba yung ating gustong mangyari? Ano ba yung ating gustong ipalabas? Ano ba yung tunay na nasa puso natin? Kasi pag ating titingnan, si Jesus naman ay nagdadasal. Si Jesus ay nag-ayuno. Si Jesus ay maraming ginawang kabutihan sa kapwa. At yun, lahat ng iyon nakikita ng mga tao. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba, mali ang gumawa ng mabuti? O kaya mali ang magdasal dito dahil maraming taong makakita? Mali ba na sabay-sabay tayong mag-ayuno? Hindi. Ang mali kapag iba ang iyong ninanais. Sabi nga, iba ang iyong intensyon. Gusto mo kasi alam nyo, tayo mga tao, meron din tayong paghahangad, meron din tayong pagnanais na tayo ay maging kabilang. Gusto rin natin na nagugustuhan tayo ng mga tao. Masarap pakinggan pag pinupuri tayo ng mga tao. Kaya meron uso ngayon pag sinasabi, self-affirmation. Ibig sabihin, kailangan din natin marinig yung magagandang bagay tungkol sa atin. Kaya pag sinabi, uy, salamat ha, napakabuti mo kasi tinulungan mo. Ang sarap ma-appreciate. Normal yon. Na gusto rin natin purihin tayo, na gusto rin natin banggitin tayo, gusto na natin makatanggap ng pasasalamat. Diba? Minsan sumasama ang loob natin pagka may binigay tayo, hindi man lang marunong magpasalamat. Bahagi ng ating yung pagkatao yan. Pero kung ito ay sentro na ng ating buhay at kung ating mga ginagawa, kinikilos, iniisip, ay para lamang mapuri, mapagpasalamatan, nakalimutan na natin ang ating tungkulin bilang tao. Nandito tayo dahil tayo ay
araw-araw na tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos, at dahil patuloy ang ating pagtanggap ng biyaya, dapat patuloy din ating pagpapasalamat sa Diyos. At isa sa pinakamagandang pagpapasalamat sa Diyos ay ituro natin bilang pasasalamat yung mga sinasabi ng iba patungo sa Diyos. Parang sasabihin natin, oh, okay, salamat din, pero hindi akin yan, nagmula yan sa Diyos. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ko yan magagawa. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ako makakatulong. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala akong lakas para makapagdasal, ipanalangin ang lahat ng mga panalangin na nakikiusap sa akin. Lahat yan ay nagmumula sa Diyos. Kasi, ang ayaw ng Panginoong Hesus, ay yung katulad ng sinabi dito, ay nagpapanggap tayo. Nagpapanggap tayo na mabuti, nagpapanggap tayo na banal, nagpapanggap tayo na tayo ay parang mga anghel at mga santo. Pero gusto nang sumabog ang tunay nating ugali. Ang ating paglalakbay sa Diyos, hinahangad natin na maging katulad sa Kanya. Hinahangad natin na sundan at tularan ang mga turo ng Panginoong Hesus. Hinahangad natin na kung si Jesus ay namuhay ng simple, kung si Jesus ay nakikipagkapwa, kung si Jesus ay patuloy na nagsisikap na ituro kung ano yung tama at mabuti, dapat yun din ang gagawin natin. Ang misyon natin sa buhay ay hindi para maging successful. Sabi nga, ang misyon natin sa buhay bilang Kristiyano, bilang alagad ng Panginoong Hesus, ay maging tapat, to be faithful, at maging banal. At yun ang magandang alaala at aral na maibibigay natin sa ating kapwa na tumitingin sa atin. Pag tumitingin sila sa atin, mapapahanga sila, pero yung paghanga nila, hindi nila ibibigay sa atin. Kung hindi, ibibigay nila bilang papuri sa Diyos. Marahil ang sasabihin nila, Panginoon, salamat sa patuloy mong pagpapadala ng mga saksi dito upang kami ay magabayan, upang kami ay maliwanagan, upang kami ay maturuan. Kaya nga po, pag titingnan natin ang buhay ni San Juan Bautista, alam natin na, sabi nga, minsan tinanong ng Panginoong Jesus sa ang mga Pariseo at mga Eskriba, yung pagbibinyag ba ni San Juan Bautista, saan ba galing yun? Utos ba ng langit yun? O dahil lang sa kanya? Hindi nila masagot. Kasi alam nila, ang turing ng mga tao kay Juan Bautista ay propeta. Bakit turing nila ang kay Juan Bautista na propeta? Kasi wala silang makitang mali. Ang nakikita nila, isang taong nagsisikap maging mabuti, maging banal, at tinuturo niya kung ano ang tama, wala siyang pakialam kung may masasaktan o may magagalit. Kaya nga siya napugutan ng ulo sa pagsasabi ng totoo. At malinaw sa kanya kung sino siya. Malinaw sa kanya na siya ay tagapaghanda lamang ng daan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, siya ay tataas, ako ay bababa. At yun dapat ang ating magiging disposisyon. Sa ating paglalakbay, dapat malinaw sa atin kung sino tayo. Ako ay nilikha ng Diyos. Ako ay pinalad dahil ginawa akong anak ng Diyos. At ang buhay ko dito, habang ako ay malakas pa, ay dapat buhay na patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. At lahat ng aral na aking nalaman na ituro niya ay dapat isabuhay ko upang ako ay maging saksi. Alalahanin niyo mga kapatid, tapos na yung panahon na ang misyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nakasalalay lamang sa mga pari at misyonaryo at mga reliyoso. Kung matatandaan niyo, binahagi sa akin ng isang kaibigan kong pare,
Sabi niya, pag matatandaan mo yung the parable of the lost sheep, sabi nga, merong 100 tupa na wala ang isa, naligaw. Sabi niya, hinanap ng pastol yung naligaw. Sabi niya, pag i-compute mo daw sa bawat simbahan, kung ilan ang nagsisimba at ilan ang populasyon ng bawat parokya, makikita mo, kukonti lang yung nagsisimba. Kakonti lang yung mga nagsasabuhay bilang Kristiyano, kukonti lang yung mga malapit sa Diyos. Ang lost sheep, hindi na isa, 99. Tayo dito, kabilang tayo sa isa, pero hindi tayo yung nawawala. Tayo nasa kulungan. Ibig sabihin, 99 nawawala at naliligaw, tungkulin natin ngayon na ibalik sila sa tahanan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng tayong magpanggap na tayo mabuti at tayo banal. Isa buhay natin yan. Dapat makitaan ang muka ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen.